Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Aaron Jandino, the Senior Pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Alinsig Pook, Nubaan, Negros Occidental. At tayo po ay nagbabalik sa ating live at we are on the series of lesson. Tayo po ay nasa sunod na pag-aaral patungkol po sa outer darkness. And tonight's topic, ang ating pong topic ngayong gabi, kailan po naging outer darkness ang tatlong bahagi ng impyerno. Okay, so yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. When did the three parts of hell becomes an outer darkness? Kailan po nag-umpisa na maging outer darkness itong tatlong bahagi po ng impyerno? And so kapag inaral nyo po kasi sa Bible, ang impyerno po ay mayroong tatlong partitions. In the Old Testament, tatlo po ang underworld. Yun po ay paradise, which is the underworld for the Old Testament saints, the Abraham's bosom. At yung isa po ay ang the Great Gulf-Fix, bottomless pit. Yun naman po ay underworld para po sa mga fallen angels. At ang pangatlong underworld ay ang hell with flame. Kaya, even in the Old Testament mga kapatid, tatlo na po ang bahagi ng impyerno. And so yan po ang ating tuloy-tuloy na pinag-aaralan dito po sa ating series of lesson. Kailan po ito naging outer darkness? Ang topic po na ito ay isa sa mga tanong ng kasagsagan ng kainitan po ng usaping outer darkness. And so, i-share ko po sa inyo kung kailan, So, ang ating babasahing text ay ang Matthew 22 verse 10 to 13. Ito po mga talatang ito ay patungkol po sa outer darkness ng friend without wedding garment. Okay? Matthew 22 verse 10. So those servants went out into the highways and gathered together as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guest, he saw there a man which had not a wedding garment. And he saith unto him, Friend, how comest thou hither, having no garment, no wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So ito pong parable of the Great Supper. Meron pong nakapasok na walang wedding garment. So marami po ang mga naglabas ng kanilang mga pag-aaral tungkol po rito sa friend without wedding garment. At tayo po ay mayroon din sariling view patungkol rito. Ito po ay mangyayari sa marriage supper of the Lamb. Ang marriage supper of the Lamb po ay pagkatapos ng judgment seat of Christ. Ngayon po sa ating panahon, tayo ay nasa church age and tayo po ay naniniwala sa pre-tribulation rapture of the believers. Ayan, darating po ang rapture of the believers bago pumasok ang 7 years tribulation period. Okay, kasi yun ang starting point ng day 1 sa 7 years tribulation, ang rapture of the believers. Lahat ng mga ligtas ay mararapture, pagkatapos po nun ay magkakaroon ng judgment seat of Christ sa itaas. Sa baba naman po ay magkakaroon ng great tribulation period. Sa kalagitnaan po ng tribulation period ay dito na po magaganap ang pagtapon kay Satanas into the outer darkness, sapagkat ito po ay kasabayan. Ito pong friend without wedding garment ay kasabay po ng war in heaven. So tayo po ay manalangin sa ating pagpapatuloy.
At dalangin ko na ito po ay makatulong sa inyo, lalong-lalo na kapag kayo po ay nag-aaral ng the study on last things, eschatology at ang mga events after the rapture. Tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, idinudulog po namin ang aming pag-aaral ngayong gabi sa inyo pong paanan. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng makalangit na wisdom upang kami po ay makaunawa sa inyong mga salita. Ito po ay aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So let us consider the content, mga kapatid, ng binabasa po natin. So ito po ay sa wedding feast. Ibig sabihin, ito po ay sa kainan. Okay, kainan na po. Ito ay, ibig sabihin itong wedding feast na ito ay, ibig sabihin nasa nasa venue na, ng kainan. Pagpasok po ng king na sumisimbolo at nagpipicture out sa God the Father, He was the king who made a great supper for His Son. And the King's Son was the Lord Jesus Christ, and the King's Son's bride is the church. Okay, so ito po ay connected sa mga mananampalataya. At tandaan natin na ito po ay tapos na ang rapture at judgment seat nito. Ito na po ang next event. Okay? Pagdating po doon ng Panginoon o ng King, na siyang tumutukoy sa God the Father, meron po doong walang wedding garment. Nang ibig sabihin, hindi po siya nakaranas ng rapture, hindi po siya nagkaroon ng righteousness of the saints, sapagkat ang white robe is the righteousness of the saints. Ayon po yan sa book of Revelation, the study of the garments for salvation. Okay? Now, ito po ay singular na tao. So, it is not a group of people. Ito po ay singular na capital letter F na friend. Meron po siyang access kahit na hindi po siya nakaranas ng rapture at kahit wala po siyang wedding garment. So, ang unang papansinin mo dyan ay ang sagot sa tanong, how comest thou hither not having a wedding garment? And he was speechless. So, yun pong tanong ng hari, paano ka nakapasok rito na wala kang wedding garment? Ibig sabihin, siya yung pinakakakaiba sa lahat kasi wala siyang wedding garment. At ang ginawa ng hari, and then the king said to the servants, bind him hand and foot and cast him away and take him away and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So ito po ay singular, I believe that that if the Bible speaks of singular, hindi mo siya pwedeng i-interpret into plural. Okay? Kapag sinabi po ng Bible na specific, hindi mo siya pwedeng i-interpret as general. Okay? So, sige po. Sana po ganyan ang pagtingin natin at pag-aaral natin sa Bible. Content muna tayo, content. And then after that, para maunawaan mo, pupunta ka sa context. Para makita mo yung story, yung pinag-uusapan, yung subject, para makita mo yon, pupunta ka sa context. After that, maghahanap ka ng cross-reference. Okay? So, kaya mahalaga po kapag pinag-usapan po ang outer darkness, mahalaga na meron kang alam sa tinatawag na eschatology. Ano ba yung eschatology? The study on last things. Okay? Yun po ay pag-aaral kung ano po ang mangyayari sa hinaharap, prophecy. Okay? Now, when did the three parts of hell became an outer darkness? Unang-una po sa lahat, bago tayo tumutok dito sa pag-aaral natin, lilinawin po natin ang ating view about outer darkness. Ang view po natin sa outer darkness, tatlo po ang outer darkness na pinapaniwalaan natin sapagkat 3 beses po binanggit ang salitang outer darkness in the book of Matthew. Ngayon, yung 3 pong yan ay ang 3 partitions of hell. 3 po kasi ang bahagi ng impyerno ayon sa Luke 16. Yung impyerno na may apoy, the great gulf fix, which is the bottomless pit, at yung Abraham's bosom, which is called also paradise. Grave naman po yan sa
Old Testament, sa kanyang Hebrew word. Okay? Na Sheol translated into English language, grave. Okay, now, the parable of the Great Supper in connection to eschatology plays a great role in exposing the details of the marriage supper of the Lamb. So, kung gusto mong malaman yung mga detalye sa mangyayari sa marriage supper of the Lamb, okay, na magaganap pagkatapos po ng judgment seat of Christ, pupuntahan mo ang Matthew chapter 22, the parable of the Great Supper. Kasi nandoon yung mga detalye. Okay, a man called friend without a wedding garment is someone who had access to heaven but had never been raptured. Means he climbed another way. So ito pong friend without wedding garment, meron po siyang access sa langit, pero hindi po siya nakaranas ng rapture. Wala po siyang wedding garment. So sino po yung may access sa langit na kahit hindi siya saved, kahit hindi siya sumampalataya sa Panginoong Hesus, makakaakyat siya sa langit? Welcome po, Ma'am Luz Biminda Jacob. Example po niyan ay ang Job 1:6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. So yung nakita ko pong may access na kahit hindi siya marapture, meron siyang another way na pinagdadaanan o doon siya dumadaan sa another way na yon. Sino po yon? Si Satanas, mga kapatid. Alam niyo po ba na si Satanas ay tinatawag po na the accuser of the brethren hanggang ngayon? Ginagawa pa rin ni Satanas yung ginagawa niya noon sa buhay ni Job. Kaya kapag ang iyong pananampalataya ay malakas at ikaw ay talagang you are true to God, ang magbibigay ng testing temptation na kagaya ng ginawa sa buhay ni Job, si Satanas po yun. Kapag inapprove ng Panginoon, may access po kasi siya. This friend without wedding garment is cast into outer darkness. This outer darkness is in the heart of the earth. Itong outer darkness na ito na pupuntahan ng friend without wedding garment ay walang iba, mga kapatid, ay ang bottomless pit. Alam mo kung bakit? Kasi kasabay po ito, sa taas po ay judgment seat of Christ, marriage supper of the Lamb, sa baba naman po ay great tribulation period, 7 years. So kasabay na event, nitong pagtapon po ng friend without wedding garment ay ang Revelation 9 verse 1 to 11. Okay, basahin ko po, ano? And the fifth angel sounded, and I saw a great star fall from heaven unto the earth. And to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as a smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reasons of the smoke of the pit. And there came out of a smoke locusts upon the earth, and unto them was given the power as scorpions of the earth, and have power. And it was commanded them that they should not hurt grass or the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. And to them was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torments was the torment of a scorpion when it striketh a man. And in those days shall men seek death, and shall not find, and it shall desire to die, and death shall flee from them. And the shape of the locust was like unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as a face of a man, and they had hair as a hair of a woman, and their feet were as the teeth of the lion.
And they had breastplate as it were breastplate of iron, and the sounds of their wings was as the sounds of chariots of many horses running to battle. Now ngayon, ito pong mga nanggaling sa bottomless pit na ito ay pinalabas po ng isang tinawag na star fall from heaven. Welcome po, Pastor Caleb Tabor. Ito pong angel na ito, sabi sa verse 11, and they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew tongue is Abaddon, and in Greek tongue hath his name Apollyon. Walang iba kundi ito po ay si Satanas, na tinawag po na Abaddon at tinawag po na Apollyon. He is the angel of the bottomless pit. Siya po yung nangunguna sa bottomless pit. So you see, kapag i-connect mo ito doon sa Matthew chapter 22 na may nakapasok po sa marriage supper of the Lamb, katumbas po nito ay ang pagpapalabas ni Satanas sa mga fallen angels o mga demons sa loob po ng bottomless pit sa gitna ng 7 years tribulation period. Now ngayon, kung ito pong friend without wedding garment ay si Satanas, sino po ito? Sabi ng iba, yan ay ang friend kasi na tinutukoy dyan ay ang mga Sadducees and the Pharisees and the faithless Israel, children of Israel. Paano sila nakapasok sa marriage supper? Para makapasok ka sa marriage supper, kailangan ma-rapture ka. Meron bang unbeliever na makakapasok sa marriage supper kahit hindi siya ma-rapture? Nakapikit ka kasi habang inaaral mo yan at wala kang malinaw na eschatology, kaya nasasabi mo yung mga ganyang mga bagay. Now, itong outer darkness po na pinuntahan nitong friend without wedding garment, ito po ay sa gitna, ito po ay ang bottomless pit. So, kaya tayo ay naniniwala na ito ay si Satanas kasi siya lang po ang mag-isa na may access na kahit hindi po dumaan sa rapture. Isa pa, si Judas po na seed of the serpent, tinawag na friend, capital letter F, ng Panginoong Hesus. Si Satanas naman ay tinawag na friend, capital letter F, ng God the Father. Ito po yon, Matthew 22. Kaya, I believe na tama po ang paraan ng pag-aaral natin sa Bible. Kasi sabi po ng Bible, kapag nag-aral ka ng doctrine, kailangan all scriptures. Lahat, from Genesis to Revelation, aaralin mo. And then, paano mo aaralin? Precept upon precept, precept upon precept. Line upon line, line upon line. Here a little, there a little. Alam mo kung anong ibig sabihin yan? You cannot contradict any absolute truth in the Bible. Yan po yung precept upon precept. Kapag nagbigay ka ng view, kailangan wala kang sinasalungat na prinsipyo. Okay? Kasi po, kapag halimbawa, tatanggapin ko po na itong friend without wedding garment ay unbeliever ito. At hindi ito ligtas na mapupunta sa impyerno na may apoy. Dito po sa kabilang side na pinuntahan ng rich man. Hindi mo maire-reconcile yung tanong kapag tinanong ka, paano nakapasok yung unbeliever sa marriage supper of the Lamb? Diba? Malalagutan ka na lang ng hininga, hindi mo masasagot yan. Sabi naman ng iba, yan ay astronaut yan na nakapasok sa sa marriage supper of the Lamb. Saan ka kukuha ng reference diyan sa astronaut mo na sobrang galing na nakapasok kahit na nagme-marriage supper of the Lamb? Di ba? Sabi naman nila, ano yan? Mga Pharisee yan, mga ano yan. Sige, Pharisee. Sinong Pharisee yan? Kasi singular yan. Paano nakapasok ang Pharisee doon sa marriage supper of the Lamb?
Wala kang mahahanap na cross-reference dyan sa sinasabi mo. Kaya, mali yung view na yan. Ang pinakatama at pinakamalinaw na view dito po sa Matthew 22, ang friend na ito ay walang iba kundi si Satanas. Kapag inaral mo pa yung war in heaven, makikita mo doon, makikipag-away si Satanas, Satan and his angel. Makikipaglaban kasi alam mo kung ano yung makukuha nila dyan sa war in heaven na yan, yung susi ng bottomless pit para makalabas yung inilagay sa chain under darkness. Okay? Doon sa Great Gulfix na siya ring bottomless pit. Okay, number 1. Ito po mga angels na ito o mga demons na ito ay siyang mga nagkasala na mga angels ayon sa Jude chapter 1 verse 6. Sa bottomless pit po sila inilagay, tinawag po yan na hell or outer darkness, chain under darkness. Jude 1:6. And the angels which keep not their first estate, but left their own habitation, hath he reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Ayan po, tumpak na talata. Nakakulong sila dyan sa bottomless pit na yan. Hell din po ang tawag dyan ng 2 Peter chapter 2 verse 4. Nakakulong sila dyan kasi gagamitin sila doon sa judgment of the great day. Sila po kasi yung mga demons na palalabasin ni Satanas sa kalagitnaan ng tribulation period. Hindi po yan acrobatic na interpretation. Yan po ay produkto ng systematic hermeneutics, content, context, cross-reference, connecting to eschatology. Ginamit po dyan ang collection of terms. Okay? Kinolect natin lahat ng terms ng friend from Genesis to Revelation. And then, yung connection of terms, yung connection ng bawat terms. And then, classification of terms. Ginamit natin dyan. Hindi ho yan gawa-gawa, ano? Okay, so, kaya malinaw po sa pag-aaral natin that this great Gulfix, Luke 16:26, ay siya ring bottomless pit, ay siya ring hell for the fallen angels. Okay? Tartaro ang tawag po sa New Testament. Luke 16:26, and beside all this between us in you, there is a great gulfix, so that they would pass from thence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Maliwanag po ang sabi ni Abraham sa rich man, na beside all this, sa kabila ng lahat ng ito, ay may namamagitan sa atin na great gulfix. Na kayo na nandyan ay hindi makakalipat dito sa amin, kami nandito ay hindi rin makakalipat dyan sa inyo. And so maliwanag po na hindi makakalipat ang apoy sa kabila. Kaya yung hell enlarged itself, malabo po yan. Na kinain ng apoy yung lugar ni Abraham. Kasi yung occupants nga, hindi makalipat. Yung apoy pa kaya. May great gulfix po sa gitna. Okay? So malinaw po yan. These fallen angels become beast that is bound in the bottomless pit that will be released during the second 3.5 years of the Great Tribulation period. Alam niyo po ba kung kailan po napunta itong mga sons of God na ito or ito pong mga angels na nagkasala? Napunta po sila dyan nung Noah's flood. Okay? Sila po yung sons of God ng Genesis chapter 6 verse 2 to 5. That the sons of God saw the daughters of man, that they were fair, and that they took them wives, all which they choose. And the Lord said, my spirit shall not always try man, that he also is flesh, his days shall be 120 years.
of God came into the daughters of men, and they bear children to them. The same can become mighty men, which were old and already renowned. And God saw the wickedness of man was breaking the earth, that every imagination of thoughts of his heart was only evil continually. Paano po ito naging mga angels? Kasi pag tinignan niyo po ang Job chapter 1 verse 6, ang kasalanan po nila, basahin ko po ulit, para makita po ninyo. And the angels which kept not their first estate. Okay, alam niyo po ang ibig sabihin ng first estate? Alam niyo po yung word na estate. Yung kanilang estado, yung kanilang pagiging anghel ay iniwan nila. Bumaba po sila sa level ng mga tao. Left their own habitation. Iniwan nila ang kanilang lugar. Saan yun? Sa langit. Bumaba po sila at nakipagsiping sa mga tao. Okay? Kaya nagkaroon ng giantism. Isa po sa example ay si Goliath na pinatay po ni David nung panahon ng mga Israelites. Ngayon, tatlo po ang sons of God na kinikilala ng Bible. Unang sons of God ay mga angels. Pangalawang sons of God is the children of Israel. The 12 tribes, the children of Israel. Pangatlong sons of God ay lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus, John 1:12. Now ngayon, saan sa tatlong yan ang naging dahilan ng Great Flood? Alam mo ba na ang dahilan ng Great Flood ay ang pakikisiping ng mga anghel sa tao? Bakit po? Kasi ang katawan ng anghel ay meron po siyang tinatawag na kapareho ng katawan ng tao. Remember, mga ilang taon din po na kumain ang mga Israelites ng angels' food. The manna that rained from heaven, those are angels' food. At hindi po sila nangamatay, kundi naging healthy po sila. Yun lang yung kinakain nila. Yung ulam nila ay pugo o quail. Matagal na panahon yon, pero hindi po sila nangamatay. Nang ibig sabihin, mayroon similarity ang katawan ng anghel at ang katawan po ng tao. Okay, now, balik tayo. Dito po sa Revelation 20 verse 1 to 7, itong bottomless pit na ito, na tinawag po na chain under darkness, ay siyang magiging kulungan ni Satanas for 1,000 years kapag dumating na po ang Battle of Armageddon. Okay, tingnan po ninyo. Revelation 20 verse 1 to 7, I saw an angel came down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand, and he laid hold on the dragon, that old serpent which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years shall be fulfilled. And after that, he must be loose a little season. So yan po, naging kulungan. Yung bottomless pit na yan, ay talagang out of darkness yan, o impyerno po yan, para kay Satanas at sa kaniyang mga fallen angels o kaniyang mga demons. So yun naman talaga ito mga kapatid, connected po ito sa isa't isa. Kaya kapag talagang inaral mo ito, lalabas na tatlo talaga ang outer darkness. At ang lugar na ito, hindi po pwedeng lumipat rito sa bottomless pit na ito, na impyerno para po sa mga fallen angels. Hindi po pwedeng lumipat dyan yung rich man. At hindi rin po pwedeng lumipat yung mga angels doon sa kinaroroonan ng rich man. Kaya mali po yung mga picture na nakikita ninyo na ang demonyo daw ay may trono sa impyerno na may apoy. Mali po yan. And so sana makita natin itong katotohanan na ito. Now, so mahalaga po na alam natin the same bottomless pit or great gulf fix or outer darkness for Satan and his angels
will be the prison cell for Satan within 1,000 years. After the 1,000 years is finished, Satan will be loose a little season for the Gog and Magog war. During this war, the fire from heaven will devour the rebellious remnant and will be burned with fire, and Satan will be thrown to the lake of fire. Ayon po yan sa verse number 7. Okay, sabi po sa verse 7, and when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Lalabas po si Satanas sa verse 7. Pagkalabas po niya, idideceive niya yung mga anak nung mga sheep nations na galing sa tribulation period, mga tribulational saints na nagkaanak po. Sa final 1,000 years, the last group of children of the kingdom on their 100 years ay sasama sa war ng Gog and Magog. Okay? At ito po ang mangyayari. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. And the devil that deceived them were cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, shall be tormented day and night forever and ever. So, kapag ganito ang iyong view, ito po ay tumpak na tumpak sa eschatology, mga kapatid. Now, kaya willing ho tayo na magbigay ng ating komento, magbigay ng ating view sa usapin na ito. So, etong outer darkness, kailan po ito naging outer darkness? Itong sa gitna na Great Gulf Fix, na bottomless pit. Naging outer darkness na po ito nung panahon na itinapon na yung mga fallen angels. Etong impyerno na ito, bahagi ng impyerno sa gitna na Great Gulf Fix, bottomless pit, ay naging outer darkness na po yan nung kinulong na sila, chain under darkness. Ayon po sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Okay? Ang sinabi po, 2 Peter chapter 2 verse 4, if God spared not the angels that sinned, for if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, ayan po, and delivered them into chains of darkness, ayan na po, to be reserved unto judgment. Kailan po yan? And spared not the old world, but saved Noah and 8 persons, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of ungodly men. So, kailan po naging outer darkness? Sa panahon ni Noah, nung itinapon ang mga fallen angels into hell. Bahagi po kasi ng impyerno yan, na outer darkness for the fallen angels. Okay, so maliwanag po. Saan nakuha natin, Pangalawa, kailan po naging outer darkness ang Abraham's bosom? Okay, isa po sa bahagi ng impyerno ay ang Abraham's bosom na paradise ng mga Old Testament saints. Kailan yun naging outer darkness? Ito po ang nangyari according to Ephesians 4 verse 8 to 9. Bago po umakyat ang Panginoong Hesus, siya po ay bumaba muna. Saan po siya bumaba? Bumaba po siya sa paradise. Ephesians 4 verse 8, wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Binigyan niya po ng reward ang mga Old Testament saints. Gifts po ang tawag. Now that he ascended, what is it? But that he also descended first into the lower parts of the earth. Kung sino yung umakyat, siya rin ang bumaba. He that descended is the same also that ascended up for above all heavens, that he might fill all things. So, bago po siya umakyat, bumaba po muna siya.
Kaya tama po yung sinabi niya sa magnanakaw na today thou shalt be with me in paradise. As Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so also the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Luke 23:43. Yan po ang paradise na pinuntahan ng Panginoong Hesus, 3 days and 3 nights. Yan po ang hell, bahagi ng hell na pinuntahan po ng Panginoong Hesus, 3 days and 3 nights, according to Matthew 12 verse 40. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, also the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Now, malinaw po mga kapatid na nung namatay ang Panginoong Hesus, hindi po siya napunta doon sa impyerno na may apoy. Siya po ay napunta doon sa spirit in prison. Siya po ay napunta doon sa paradise na Abraham's bosom, na kung saan nandoon po si Lazarus. At siya po ay nag-preach doon sa mga nasa impyerno habang nandun po siya sa lugar ng paraiso. Kasi nagkakarinigan lang po yung lugar na yon. Hindi po nakaranas ang Panginoong Hesus ng apoy doon sa impyerno, kundi doon po siya pumunta kina Abraham. Ayun po sa Matthew 27 verse 51 to 53. Tingnan nyo po. And behold, the veil of the temple was rent in twain from top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent, and the graves were open, and many bodies of the saints which slept arose and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. So napakalinaw na nung namatay po ang Panginoong Hesus, nagkaroon po ng precedent rapture. At nagkaroon po ng precedent resurrection ang mga Old Testament saints, at sila po ay inakyat sa langit kasama po ng Panginoong Hesus. Nauna po ang Panginoong Hesus, sila po ang sumunod. So, ang lugar ng Abraham's bosom after Christ's resurrection ay naging empty space and full of darkness na. Kaya, outer darkness na siya pagkatapos ng judgment seat of Christ. Sa ngayon po ay wala pang laman etong empty space and full of darkness na dating Abraham's bosom na siya ring paradise, katabi po ng impyerno. Wala pa po yung laman ngayon, pero outer darkness na po yan ngayon. Ito pa, pampasabog. Sa panahon po natin ngayon, etong tatlong partition na ito ay outer darkness na. Bakit? Kasi ang pinakamainit po na apoy ay ang blue flame. Okay? Blue flame. Yun po yung pinakamainit na apoy. At kapag siya ay dark blue, yun ang pinakamainit na apoy. Yung pinaka-dark blue. At ang reflection po ng blue, kapag walang ilaw, ay madilim. Kaya outer darkness. Okay? So sana po nakuha nyo yan. Ano po? Ang occupants po nitong Abraham's bosom, kapag nalagay na po dyan na Matthew 25:30, yung magiging failure sa judgment seat of Christ at mahahatulan na unprofitable servant, itatapon po dyan sa lugar na yan na outer darkness, empty space and full of darkness. Wala pong apoy yan kasi lugar po ng mga ligtas yan. Ligtas po kasi ang mga mananampalataya sa apoy ng impyerno according to 1 Corinthians 3 verse 15. Saved by fire. Suffer loss, but saved by fire. Sabi po na Matthew 25:30, ang mga unprofitable servants ay itatapon sa outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth, sapagkat yan po ay losing of reward. At sila po ay muling kukunin dyan sa Great White Throne Judgment. Revelation 20 verse 13. And the sea gave up the dead which were in it,
and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged according to their works, and every man shall be judged according to their works. Now, napakalinaw po, kapag inaral po ninyo ang Revelation chapter 20, verse 1 to 10, tinanggal na po yung laman sa gitna. Lumabas na po si Satanas after 1,000 years. Nilid niya na po ang Gog and Magog, itinapon na po siya sa dagat-dagatang apoy. Welcome po, Prince Ron Leo Castillo, kasama po natin ngayong gabi. Itinapon na po sa Lake of Fire si Satanas. Dalawang bahagi na lang po ng impyerno ang may laman. Ito pong kinaroroonan ng rich man at ito pong kinaroroonan ng mga unprofitable servants na dating paradise na wala ng laman. Now, sabi po ng verse 13, and the sea gave up the dead which were in it, in death and hell delivered up the dead which were in them. Dalawang bahagi po o plural na bahagi ang inakyat. Para saan? Para sa Great White Throne Judgment. Kaya sa Great White Throne Judgment, mga kapatid, dalawang grupo po ang nandoon. Yung isang grupo, dito po sa mga unprofitable servant, nakasulat po ang pangalan nila sa Book of Life. Sa kabila po ay hindi nakasulat sa Book of Life kasi mga unbeliever po ito. Sabi ng verse 15, whosoever was not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire. Yung mga galing po sa impyerno na may apoy ay mareresurrect sila, second resurrection, pagkatapos itatapon po sila sa dagat-dagatang apoy. Yung galing po dito sa outer darkness na dating Abraham's bosom, empty paradise, outer darkness for the unprofitable servant, ay haharap sa Great White Throne. Second resurrection po nila yan. 2 beses po kasi ire-resurrect ang mga ligtas. Okay? Twice na mare-resurrect ang mga ligtas para hilumin ang kanilang mga sugat sa palo at papahiran ang kanilang mga luha para po makapasok sila sa eternity. Doon sa eternity ay wala na pong iiyak. Wala nang weeping and gnashing of teeth doon. Kaya kayo mga naniniwala na ang outer darkness ay lake of fire, maling-mali po. Maling-mali po ang view na yan. Okay? Maling-mali. Kasi sa eternity, wala nang weeping and gnashing of teeth ang mga ligtas. Sino yung magwi-weeping and gnashing of teeth? Wailing and gnashing of teeth sa lake of fire forever and ever. Ito pong impyerno na may apoy, okay, ay outer darkness ng mga children of the kingdom. Outer darkness po ito ng Matthew 8 verse 11 to 12. Yung mga bata po, yung mga anak ng tribulational saints na ipapanganak sa gitna ng millennial kingdom. Sa panahon ng millennial kingdom, may mamamatay pa po kasi sa millennial kingdom. Okay? Sila itatapon sa outer darkness na may apoy. Ayun po sa Isaiah 65 verse 17 to 20. For behold, I create a new heaven and a new earth, and the former shall not be remembered nor come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. And I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. The voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days, for the child shall die 100 years old. So may mamamatay pa po sa millennial kingdom 100 years old. Sila po ang children of the kingdom ng future tense na matatagpuan sa Matthew 8 verse 11 to 12. Itatapon po ang kanilang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno na may apoy or outer darkness with flame. Ang kanilang pagkamatay ay ganito po ang mangyayari.
Zechariah 14 verse 12, "And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that hath fought against Jerusalem. Their flesh shall be consumed away while they stand upon their feet, and their eyes shall be consumed away, and the holes of their tongue shall be consumed away in their mouth." So matutunaw lang ho sila, maaag na sila into dust. At ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa impyerno. Kasama po sila doon sa "In the sea give up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead." Kasama po sila sa second resurrection, sapagkat yung dust na yan ay dadalhin niya ng ulan papunta po sa dagat. All rivers run into the sea. So, yan po ang analogy dyan. So, kailan po naging outer darkness? Simula nung flood, ang bottomless pit, Great Gulf Fix, ay outer darkness na. Okay? Simula nung Old Testament saints rapture, Christ resurrection, naging outer darkness na itong tatlong bahagi ng impyerno. Sapagkat ang apoy sa impyerno, na kung saan nandoon ang rich man, ay blue flame. Dark blue flame. Yun po ang pinakamainit na apoy ayon sa pag-aaral sa pinakamainit na apoy. Okay? So, sana po ay meron kayong nakuha, mga kapatid. Ayan po ang lesson natin. Sana nakatulong sa inyo ng konti. At ang oras po natin ay 9:06. So, tamang-tama lang po ito. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. Dalangin ko na ito ay makatulong po sa inyo. Hindi ho natin itinatago ang ating view about the outer darkness kahit na ito po ay controversial. Sapagkat we believe na ito po ay kailangan. This gospel of the kingdom, the gospel of the millennial kingdom, the kingdom offered to Israel, once rejected, the kingdom offered to the church must be preached into all the world, and the end shall come. Okay, at darating na po ang Panginoong Hesus kapag ito ay lumaganap na sa buong mundo. At isa po sa magre-reconcile sa lahat ng katuruan patungkol sa kingdom message ay walang iba kundi ang outer darkness na tatlong bahagi po ng impyerno. So maraming salamat po. Ako ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Amang banal, dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Ibinabalik na po namin ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa inyong paanan. Kayo po ang mangunat magpala sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you very much, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Prince Ron Leo Castillo, Pastor Caleb Tabor, Ma'am Luz Miminda Jacob, thank you very much. At sa lahat po ng nakapasok sa live natin ngayong gabi, God bless sa ating lahat. Good night. At maraming